Good day mga ka-sports natin dyan. Pagdating sa PVL Second All-Filipino Conference ay natungkayan na natin ang 8 team kung saan kanya-kanya nga silang pasiklaban sa loob ng court. Of course, may mananalo at may matatalo. Ngunit ang pag-uusapan natin ang mga volleyball players na umangat sa kanilang individual performance. Kilala naman natin na ang bawat team ay meron kanya-kanyang star players. Sino-sino ba ang mga players na umangat? So, dahil nga ito ang ating pag-uusapan, papakilala ko sa inyo ang 8 manlalaro na volleyball player sa Galleries Tower High Risers, Akari Chargers at Petrogas Angels, Choco Mucho, PLDT Next Slide Chameleons, Cherry Tigo, and Solar Spikers. Sino-sino ba sa kanila ang mga umangat at nagpakitang gilas at ngayon nga ay pinag-uusapan dahil nagpapakilala na nga ang mga magagaling na manlalarong ito. Well mga ka-sports, panoorin na ninyo ang ating vlog hanggang sa dulo para makilala na ninyo kung sino ang mga magagaling at nagpakilala na ng kanilang pangalan sa larangan ng volleyball ngayong All-Filipino Conference. Pero syempre, kung bago ka muna sa aking YouTube channel at ngayon ka parang napadpad, huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. PVL Second All-Filipino Conference, pasiklaban ng bawat team, ngunit hindi lang bawat team ang nagpasiklab at ang nagpainit dito ang kanya-kanyang individual performance ng bawat manlalaro sa kanila. Ang bakbakan na uunahin natin ay nagsimula noong November 9, Galleries Towers High Risers versus Akari Chargers. Naging mainit ang kanilang labanan. Bagamat natalo dito ang Galleries Towers High Risers, nakaisang set naman silang panalo kontra sa Akari. At ang umangat pagdating sa Galleries Tower, walang iba kundi si Isa Jimenez. Si Jimenez nga ay pumuntos ng 17 points at gumawa rin siya ng 7 excellence digs. Grabe rin talaga ang performance individually nga ng nasabi nating magaling na outside spikers. At syempre, pagdating naman sa kanilang nakatunggali, ang Akari Chargers, ang umangat naman dito walang iba kundi si Gretchen Soltones, kung saan si Soltones naman ang player of the game ng November 9 sa kanilang unang games dahil nanalo nga sila. Pumuntos naman siya ng 16 points, 13 attacks ang kanyang ginawa at may 2 blocks siya at 1 ace. Grabe rin talaga itong si Soltones, wala pa rin kupas pagdating sa larangan sa volleyball. Well, magaling naman talaga yan si Soltones, kaya't wala naman tayong dapat ikagulat pa dyan dahil marami na rin naman siyang napatunayan. At pagdating naman sa tunggalian ng Petrogas Angels kontra nga sa Choco Mucho, naging mainit pa rin ang bakbakan ng dalawang team na ito, kung saan hirap na hirap nga dito ang Choco Mucho, gayunpaman lumaban pa rin naman sila. Unahin na muna natin dito ang umangat sa natalong team ng Choco Mucho. Walang iba kundi ang nag-iisang Darna ng Choco na si Sisi Rondina. Si Rondina ay nakakuha nga ng 18 points at meron. Si Rondina nga lang ang umangat pagdating sa Choco Mucho. Wala pa rin kupas itong si Sisi dahil ayon nga sa report ay off pa ang laro na yan ni Sisi Rondina. Hindi masyado nakabuelo si Sisi dahil sa pangit nga ang first ball nila at hindi rin masyado nakakahataw si Sisi dahil sobrang abang na abang rin siya ng middle blocker ng team ng Petrogas. Speaking sa Petrogas, ang umangat sa kanila walang iba kundi ang magaling na si Brock Van Sickle, kung saan naman nakakuha naman siya ng 34 points. Grabe, meron siyang 4 aces at 2 blocks. Grabe talaga itong si
Brock Van Sickle, mukhang nangangamoy MVP na naman. So hindi naman tayo magugulat kay Cici Rondina at kay Brock Van Sickle, same sila na magaling. At dumako naman tayo sa bakbakan ng PLDT at Next Led Chameleons. Sobrang ganda rin ng laban. Kahit sabihin natin na malakas ang PLDT, pumalag naman dito ang Next Led Chameleons. Kitang-kita naman natin na talagang inilaban naman nila ang kanilang team. Gayunpaman, natapos sa 4th set ang kanilang laban at nagbagi nga ang PLDT. Unahin muna natin ang umangat pagdating sa individual performance dito sa Next Led. Walang iba kundi ang kanilang star player na si Kyra Permintilla. Si Permintilla ay nakakuha nga ng 21 points. Grabe, 21 attacks yan mga ka-sports at 10 excellence digs at 15 excellence reception. Pag MVP caliber din, all around players rin pala ito si Kyra Permintilla. Magaling sa kanyang performance na yan ay nakakagulat. Nagpapakilala talaga siya na medyo hindi pa siya talaga laos pagdating sa larangan ng volleyball. Ibig sabihin may ibubuga pa talaga itong magandang si Permintilla. At pagdating naman sa magaling na team na PLDT, nagpakilala naman dito si Angie Alcantara, kung saan nakakuha naman ang setter na ito ng 13 excellent set at nakakuha pa siya ng 13 points. Grabe rin ang kanyang ambag. Kahit wala nga si Dimac at si Fajardo, no problem pala pagdating sa PLDT dahil magaling pala itong si Alcantara. Nagpapakilala na siya mga ka-sports. May bagong best setter na ba tayo? Well, magaling naman talaga yan si Alcantara. Noon pang nasa Adamson siya at dito dahil wala na nga si Dimac at maging itong si Fajardo nagpapahinga muna dahil nagkaroon ng minor injury, si Alcantara na muna ang bahala para sa PLDT. Magaling naman siya mag-set at siya nga ang naging player of the game. At sa bakbaka naman ng Cherry Tigo kontra naman sa Solar Spikers, grabe, naging mainit ang labanan nila kagabi kung saan nga ang Cherry Tigo kahit sabihin natin na nanalo, sobrang hirap na hirap sila. Ramdam na ramdam nga natin na wala si Ea Laure at ang kanyang kapatid. Pero kahit sabihin natin na wala ang Laure sisters, no problem to para kay Ara Galang. Si Ara Galang nga ay nakakuha ng 23 points. Grabe, hindi pa talaga laos si Ara Galang. 18 attacks, 4 blocks, and 1 ace. Ganyan lang po kagaling si Ara Galang. Pasimple-simple lang yan. Mukhang bumalik na ang dating angas at galing ni Ara Galang ng panahon niya ng DLSU. Talagang may ibubuga pa pala itong si Ara Galang. Hindi pa siya laos kaya alam natin na kahit wala ang Laure sisters ay kayang-kaya ni Ara Galang dalhin ang kanyang team na Cherry Tigo. Of course, sa pangunguna rin niya ni Chang Abby Maranyo. At pagdating naman sa kanilang nakatunggali, ang umangat naman, nagpapakilala na rin si Leila Cruz, kung saan ang Solar Spikers na opposite hitter nila ay pumuntos nga ng 20 points. Halos tinatapatan nga nito ang outside spiker na si Ara Galang. Same sila galing sa DLSU ng panahon nila sa collegiate, kung saan itong si Cruz ay nakakuha nga ng 14 attacks, 5 blocks, and 1 ace and 16 excellence digs. Grabe mga ka-sports, talagang pang MVP caliber din itong si Leila Cruz. Bata pa lang sa pro pero nagpapakilala na. Talagang masasabi natin na may future talaga itong si Cruz. So magaling naman talaga siya. Biruin mo, 20 big points ang kanyang na iambag sa kanyang team. So ayan na nga mga ka-sports natin dyan. Inyo nang nakilala ang 8 manlalaro na nagpakitang gilas na sa kanilang first performance pagdating sa Second All-Filipino Conference. Sila ngayon mga players na umangat sa kanilang mga kinabibilangang team. At syempre, ito ay una pa lang naman na pagsabak nila. Marami pa naman susunod dyan at I think may mga lalabas pa dito na mas aangat pa sa kanila. Abangan na lang natin ang
mga susunod na mga games dahil madalas tayo mag-a-update ng kanilang mga individual performance at kung sino-sino ba sa kanila ang mga umangat. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, ano pang hinihintay mo? Subscribe na. Thank you so much. God bless.